Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and history drama series na pinamagatang Eternal Brotherhood na ipinalabas noong 2024. Nagsisimula ang kwento sa pagpapakita ng 300,000 sundalo mula sa Northern Tribal Kingdom na naghahanda upang salakayin ang lungsod sa hangganan na sakop ng kaharian ng Zichuan. Doon, iniutos ni General Gusha, ang pinuno ng puwersa ng Northern Tribal Kingdom, na umatake ang unang grupo. Hindi nagtagal, pinakawalan ang mga palaso bilang hudyat at utos sa mga sundalo sa unahan upang maghanda sa pagsalakay. Sa sandaling iyon, malinaw na nahihirapan ang kaharian ng Zichuan na harapin ang kalaban dahil mayroon lamang silang 50,000 sundalo. Maya-maya, isang binatang nagngangalang Shu, isang general mula sa kaharian ng Zichuan, ay biglang lumitaw mula sa ilalim ng lupa kung saan siya nagtatago. Si Shu ay may taglay na pambihirang kapangyarihang lampas sa pangkaraniwang tao, at mabilis niyang pinaslang si General Gusha. Hindi lang iyon, pinalitan din ni Shu ang mga palaso ng kalaban upang magbigay ng maling senyales sa puwersa ng Northern Tribal Kingdom para umatras mula sa labanan. Nang makita ang senyales, agad umatras ang puwersa ng Northern Tribal. Sa sandaling iyon, nagtaka ang mga sundalo ng Zichuan kung bakit biglang umatras ang kalaban. Agad namang nagtungo ang isang pangalawang general na si Bai Chuan sa kampo upang gisingin ang kanilang general na nakahiga lang sa kama simula pa ng labanan. Lumalabas na nagpapanggap si Shu na mahina at walang kakayahan upang hindi mapagtanto ng kanyang mga tauhan na siya ay may taglay na pambihirang kapangyarihan. Pagkatapos noon, iniulat ni Bai Chuan na umatras ang Northern Tribal Kingdom mula sa labanan na naging dahilan ng kanilang pagkatalo sa digmaan. Sa sandaling iyon, ngumiti lamang si Shu, at nakaramdam ng ginhawa dahil sa wakas ay natapos na rin ang digmaan. Ngunit si Bai Chuan ay labis na nadismaya sa asal ng kanyang general, na itinuring niyang mahina at walang silbi. Ilang sandali pa, ininspeksyon ni Shu ang mga nasawi sa panig ng kalaban at napag-alaman na nahuli nila ang prinsesa ng Northern Tribal Kingdom na si Kaden. Sa sandaling iyon, hiniling ng mga sundalo na patayin si Kaden, ngunit agad siyang niyakap ni Shu at dinala sa kampo upang mapigilan ang kanyang pagpatay. Samantala, sa kabisera ng kahariang Zichuan, kumalat na ang balita na nanalo si Shu sa digmaan. Gayunpaman, dahil may 300,000 sundalo ang hukbo ng Northern Tribal, tila imposibleng siya ay manalo. Sa kabilang banda, ang ministro ng depensa ng kahariang Zichuan na si Yang Minghua ay hindi pa rin matanggap ang tagumpay ni Shu. Kaya inutusan niya ang kanyang tauhan na si Luo na imbestigahan kung ano talaga ang nangyari sa lungsod sa hangganan. Pinaghihinalaan na si Shu ay maaaring nakipagsabwatan sa Northern Tribal Kingdom. Kung totoo ito, si Shu ay isang traidor. Kasabay nito, si Bai Chuan at ang kanyang mga sundalo ay nag-iisip-isip pa rin at hindi makapaniwala na nagwagi sila sa digmaan. Pinaghihinalaan ni Bai Chuan na maaaring may lihim na ginawa ang kanilang general na si Shu. May kutob din siya na si Shu ay maaaring nakikipagtulungan sa kalaban na kaharian at kumikilos bilang traidor. Hindi nagtagal, tinipon ni Shu ang lahat ng kagamitan ng mga sundalo ng Northern Tribal na kanilang nasamsam at inilagay ang mga ito sa isang kahon. Inilagay rin niya sa loob ang balat ni General Gusha, ang pinuno ng Northern Tribal na kanyang napatay. Walang nakakaalam na ito ay balat ng tao. Ipinadala ang kahon sa tagapagturo ni Shu na si Yingxing bilang patunay ng kanilang tagumpay. Nang matanggap ito ni Yingxing, laking gulat niya nang makita ang balat ng tao na may tato, at napagtanto niyang pinatay nga ni Shu si General Gusha. Samantala, si Mr. Yang, ang ministro ng depensa ng kahariang Zichuan, ay nakipagkita sa hari na si Mr. Jun. Ibinunyag na namatay ang dating hari sa isang labanan, at noong siya'y nabubuhay pa, inampun niya ang isang batang lalaki na si Shu, na ngayon ay tagapagtanggol ng lungsod sa hangganan. Ngayon na ang dating hari ay pumanaw na, si Mr. Jun, ang tunay na kapatid ng yumaong hari, ang naging bagong hari. Kahit siya na ang hari, malinaw na hindi iginagalang ni Mr. Yang si Mr. Jun, dahilan upang pag-alitan siya ng matindi ng personal na bantay ni Mr. Jun na si Su Yin. Bilang parusa, kinuha ang espada ni Mr. Yang sa loob ng isang linggo at ibabalik lamang ito pagkatapos. Sa mga sandaling iyon, wala siyang nagawa kundi ngumiti habang isinusuko ang kanyang espada at umalis. Maya-maya, habang nakakaramdam ng labis na inis si Mr. Jun sa ugali ni Mr. Yang, napagtanto niya na may plano itong mag-alsa at agawin ang trono ng kahariang Zichuan.
Samantala, sa hangganan ng lungsod, nakatanggap si Shu ng isang liham mula kay Mr. Yang na nag-uutos sa kanya na bumalik sa kabisera upang iulat ang resulta ng labanan. Pagkarinig nito, agad na naalala ni Shu ang mga pangyayari mula 7 taon na ang nakalipas noong siya ay sinentensyahan ng kamatayan ni Mr. Yang dahil umano sa pagkamatay ng dating hari sa isang labanan. Gayunpaman, sa panahong iyon, buong tapang na ipinaglaban ni Shu ang hari, ngunit maling inakusahan siya ni Mr. Yang ng kapabayaan sa pagbibigay proteksyon sa hari. Kalaunan, binawi ang sentensya ng kamatayan dahil si Shu ay ampon ng hari, at siya ay ipinatapon sa hangganan ng lungsod. Samantala, si Mr. Yang at ang kanyang mga sundalo ay araw-araw na gumagawa ng mga espada para sa isang misteryosong dahilan. Ang mga tapat na sundalo ni Mr. Yang, na inaalagaan na parang mga anak, ay pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Lin. Di nagtagal, nalaman ni Lin na malapit nang bumalik si Shu sa kabisera. Dahil sa galit niya kay Shu, binalak niyang patayin ito, ngunit pumagitna si Mr. Yang. Sa halip, pinatawag niya si Shu pabalik sa kabisera upang siyasatin ang tila imposibleng tagumpay nito laban sa hukbo ng Northern Tribal. Makalipas ang ilang panahon, si Shu, kasama si Bai Chuan, ay bumalik sa kabisera. Huminto muna si Shu sa isang bahay aliwan upang kausapin ang may-ari at alamin ang mga kaganapan sa kabisera. Hindi inaasahan, dinakip siya ni Lin at ng kanyang mga sundalo bago pa man siya makapunta kay Mr. Yang, at sinabihan siyang maglaban muna sila. Pagkatapos, pumasok sila sa isang silid kung saan nagkukunwari silang magkaaway kahit na magkaibigan talaga sila. Habang nagpapatuloy si Lin sa pag-arte na lumalaban, umupo si Shu upang kumain. Maya-maya, nagalit si Lin at tinanong kung bakit bumalik si Shu sa kabisera, gayong alam nitong gusto siyang ipapatay ni Mr. Yang, para bang hinahanap niya ang kanyang kamatayan. Sa narinig, sumagot si Shu na bumalik siya upang kunin ang gantimpala para sa pagkatalo ng Northern Tribal, lalo na't 7 taon na rin mula noong huli siyang bumalik. Pagkatapos noon, dinala si Shu at ikinulong sa isang bilangguan kung saan may inihandang lihim na lagusan para sila'y magkita. Bukod pa rito, nalaman na si Suyin ay kaibigan ni Shu, at silang tatlo ay parang magkakapatid kahit na hindi sila magkadugo. Matapos ang 7 taon na hindi nagkita, tuwang-tuwa si Shu na makita silang ligtas. Kinabukasan, habang kumakain sina Lin at Mr. Yang, patuloy na pinilit ni Luo si Mr. Yang na ipatawag si Shu sa paglilitis sa paratang ng pakikipagsabuatan sa Northern Tribal Kingdom. Dahil imposible raw para kay Shu na manalo sa laban, maaaring gamitin ang paratang na iyon upang ipapatay siya. Sa parehong pagkakataon, si Lin na nakikinig lamang ay nanatiling tahimik at hindi tumutol. Kinabukasan, nakipagkita si Lin ng pribado kay Suyin upang talakayin ang plano ni Mr. Yang na ipapatay si Shu sa paratang ng pakikipagsabuatan sa Northern Tribal Kingdom dahil hindi sila naniniwala sa tagumpay ni Shu sa pagpigil sa puwersa ng Northern Tribal. Bilang magkaibigan, kailangan nilang gumawa ng plano upang mapatunayan ang pagiging inosente ni Shu, ngunit kailangan din nilang panatilihin ang distansya upang hindi sila pagdudahan. Hindi nagtagal, inutusan ni Mr. Yang si Luo na kunin si Shu mula sa kulungan at ipapatay agad. Agad na nagtungo ang mga sundalo sa pangunguna ni Luo sa kulungan, at kinuha si Shu, sabay sabing nais siyang kausapin ng hari. Habang naglalakad sila, napansin ni Shu na hindi sila papunta sa palasyo ng hari, lalo na't ang mga sundalo ay hindi mukhang tagabantay ng bilangguan. Nang matuklasan ito ni Shu, inatake siya ng mga sundalo, ngunit kahit nakatali ang kanyang mga kamay, nagawa niyang talunin silang lahat ng madali. Pagkatapos ay tumalon siya sa isang karwahe sa malapit para tumakas, at labis siyang nagulat dahil sa loob ng karwahe, nakita niya si Princess Ning ng kahariang Zichuan, na anak ng dating hari. Noon, nagbihis lalaki si Ning upang tumakas dahil narinig niyang bumalik na sa kabisera si Shu. Agad niya itong dinala sa kanyang tahanan upang gamutin ang kanyang mga sugat. Lumabas na matagal nang magkaibigan sina Ning at Shu mula pa noong bata pa sila, at matagal nang nami-miss ni Ning si Shu. Siya rin ang lalaking lubos na iniibig ni Ning. Makalipas ang ilang araw, palihim na nagkita sina Shu at Lin. Sa tuwing nagkikita sila, mahilig biruin ni Shu ang asawa ni Lin, na madalas ikainis ni Lin. Pagkatapos nito, muling nagsama ang tatlong magkapatid upang pagplanuhan ang kanilang susunod na hakbang. Alam ng lahat na si Mr. Yang ay naghahanda ng mag-alsa at kunin ang trono ng kaharian ng Zichuan. Ang pangunahing problema ngayon ay ang mga sundalong nagtangkang patayin si Shu ay nasa ilalim ng utos ni Mr. Yang.
Dahil nabigo silang patayin si Shu, posible siyang maharap muli sa paglilitis at muling akusahan ng pakikipagsabwatan sa Northern Tribal Kingdom. Bago ito mangyari, binalak ni Lin at Suyin na ilabas si Shu mula sa kabisera. Gayunpaman, tumanggi si Shu dahil nais niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Hindi inaasahan, siya ay biglang nawala ng malay dahil sa lason na ibinigay sa kanya. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan, agad siyang inilabas sa kabisera sakay ng kabayo. Samantala, nakatanggap si Mr. Yang ng ulat na ang mga sundalong ipinadala niya ay nabigong umiwas sa mga hinala. Agad niyang iniutos na umalis ang mga ito sa kabisera. Pagkatapos, ipinadala ni Mr. Yang ang isa sa kanyang pinakamagagaling na sundalo upang patayin si Shu ngayong gabi. Pagkatapos nito, nakipagkita siya kay Mr. Xiao, ang ministro ng katarungan, at inutusan siyang mag-imbento ng mga kasong nagsasabing si Shu ay nakipagsabwatan sa Northern Tribal Kingdom at tawagin siyang traidor. Pinaplano ni Mr. Yang na dalhin ang katawan ni Shu sa hukuman kinabukasan, at kung magtatagumpay siya, wala nang makapipigil sa kanyang pag-aaklas. Nang marinig ito, pumayag si Mr. Xiao na isakatuparan ang kanyang mga utos. Dumating ang sumunod na araw, at si Mr. Xiao, bilang ministro ng katarungan, ay ipinatawag si Shu para sa pagtatanong, at nagsimula ang investigasyon. Ipinakita ni Luo ang peking ebidensya na si Shu ay isang traidor, at iginiit na siya ay nakipagtulungan sa kalaban na kaharian upang manalo sa mga labanan at saktan ang kaharian ng Sichuan mula sa loob. Ipinakita rin niya ang sinasabing bangkay ni Shu, na aniyay sinunog na matapos siyang ipahayag bilang traidor. Gayunman, hindi naniwala si Suyin na si Shu ang bangkay na iyon. Hindi inaasahan, dumating si Shu sa hukuman at pinagtawanan ang ideya na siya ang bangkay, sapagkat buhay siyang nakatayo sa harap ng lahat. Pagkatapos, agad hinatulan ni Mr. Xiao ng kamatayan ang isa sa mga sundalong nagpakalat ng maling balitang patay na si Shu. Mukhang sinadya ito ni Mr. Xiao upang mapanatili ang kanyang reputasyon bilang ministro ng katarungan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Luo na noong panahon ng digmaan laban sa Northern Tribal Kingdom si Shu ay nagtatago lamang sa kampo. Paano raw niya nilabanan ang 300,000 sundalo mula sa Northern Tribal? Bukod pa rito, hindi rin iniulat ni Shu ang paghuli niya sa prinsesa ng Northern Tribal na si Kaden. Dahil dito, pinaghinalaan siyang nakikipagsabwatan sa kaaway. Pagkarinig nito, tumawa si Shu kina Mr. Xiao at Luo dahil sinusubukan daw siyang sinisiraan ng mga ito. Maya-maya, nagsalita si Suyin at sinabing kung nais nilang parusahan si Shu bilang traidor, kailangan nila ng ebidensya. Wala raw siyang nakitang anumang patunay mula kina Mr. Xiao at Luo na traidor nga si Shu. Di nagtagal, ipinatawag ni Mr. Xiao si Bai Chuan at pinilit siyang umamin. Sa mga oras na iyon, inamin ni Bai Chuan na nasa kampo nga si Shu noong nagaganap ang digmaan, ngunit iginiit niyang hindi ito traidor. Ipinaliwanag niyang napakalamig ng panahon sa border town, kaya't halos hindi na sila makalakad, lalo na kung pupunta pa sila patungong Northern Tribal. Sinabi ni Bai Chuan na imposibleng magagawa ni Shu na magtraidor, lalo na't palagi siyang nasa tabi nito. Gayunman, hindi pinaniwalaan ni Mr. Xiao ang pahayag ni Bai Chuan. Dahil dito, hinatulan si Bai Chuan ng kamatayan sa kasong pagbibigay ng maling pahayag at pagtatanggol sa umano'y pagtataksil ni Shu. Pagkarinig nito, agad nagbanta si Shu na papatayin niya ang sinumang papatay kay Bai Chuan. Pagkatapos nito, ipinahayag ni Shu ang galit niya kay Mr. Xiao sa pag-aakusin ng walang sapat na ebidensya, lalo pat buong tapang siyang lumaban sa mga kaaway sa border town. Nalito si Shu sa mga maling paratang, iniisip na dapat sana'y pinupuri siya sa kanyang tagumpay sa labanan. Ngunit dahil sa kanyang pagtutol, nagpa siya si Mr. Xiao na ibigay ang parusang kamatayan kina Shu at Bai Chuan. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Mr. Jun kasama si Ning upang pahupain ang pagtatalo. Bilang hari, sinabi niyang hindi siya papanig sa kahit sino at mananatiling neutral. Gayunpaman, bago hatulan ng kamatayan si Bai Chuan, nais ni Mr. Jun na magkaroon ng huling salo-salo kasama siya. Dahil si Shu ay ampon ng yumaong hari, napilitan si Mr. Xiao na pumayag sa kahilingan ng hari. Pagkatapos noon, ipinaalam ni Suyin kay Lin ang naging resulta ng paglilitis kung saan sinabi niyang nakipagsabwatan si Mr. Xiao kay Mr. Yang upang mahatulan ng kamatayan si Shu. Kaya kailangan nilang kumilos bago pa man maisakatuparan ang pagbitay kay Shu sa bilangguan. Patuloy na umiiyak si Ning dahil sa nalalapit na pagbitay kay Shu.
Pinakiusapan niya itong tumakas bago pa mahuli ang lahat, ngunit nanatiling kalmado si Shu dahil alam niyang hindi siya basta-bastang mamamatay. Pagkatapos, hiniling ni Shu kay Mr. Jun, ang kanyang amain, na ilayo si Ning mula sa bilangguan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang araw ng pagbitay. Kitang-kita ang takot kay Bai Chuan, ngunit kalmado si Shu, nagawa pa niyang tumawa. Sa mga sandaling iyon, nakapwesto na sina Su Yin at Lin kasama ang kanilang mga kawal sa itaas, handang umatake habang naghahanda ang tagapagbitay upang patayin si Shu. Samantala, narinig ni Mr. Yang ang tunog ng trompeta ng digmaan na hudyat ng pagbabalik ni Hingxing sa kabisera. Naunawaan ni Mr. Yang na maaaring hindi na magtagumpay ang kanyang planong patayin si Shu. At totoo nga, bago pa man maisagawa ng tagapagbitay ang utos, dumating ang mga kawal ni Hingxing at pinigilan ito. Kung itutuloy ng tagapagbitay ang pagbitay, tiyak na aatake ang mga sundalo ni Hingxing. Makalipas ang ilang sandali, dinalaw ni Hingxing si Mr. Yang sa kanyang tahanan. Si Hingxing ang commander sa bayan sa hangganan at siya rin ang tagapagturo ni Shu. Dumating siya upang pigilan ang pagbitay kay Shu na isinulong ng ministro ng katarungan. Sinabi rin ni Hingxing na hindi traidor si Shu at kinumpirma na tinulungan siya ni Haring Ming, na siyang tumalo kay General Guo. Dahil dito, agad umatras ang mga puwersa ng kahariang Northern Tribal. Pagkarinig nito, labis ang pagkagulat ni Mr. Yang, gulat na gulat dahil si Haring Ming ay kinikilalang pinakadakilang mandirigma at wala pang nakakakita sa kanya ng personal. Kaya't itinuring siyang isang alamat ng karamihan. Pagkatapos, ipinakita ni Hingxing ang balat sa leeg ni General Guo kung saan may tato na nagpapatunay na hindi traidor si Shu. Nang makita ito, wala nang nagawa si Mr. Yang kundi utusan ang ministro ng katarungan na ibasura ang mga paratang laban kay Shu. Hindi nagtagal, dinala ni Ning si Shu pauwi, at balak niyang ipakita ang silid nito na matagal na niyang hindi ginagamit. Ngunit bago sila makapasok, may isang sundalong tumawag kay Shu, dahilan upang agad siyang umalis na ikinagalit ni Ning dahil sa biglaan niyang pag-alis. Lumabas na si Shu ay ipinatawag ni Hingxing, na inutusan siyang bumalik sa border town. Sa sandaling iyon, tumanggi si Shu at iginiit na manatili sa kabisera, dahil alam niyang may balak magrebelde si Mr. Yang, at ayaw ni Shu na basta na lang panoorin ito. Gayunpaman, tinanggap nila ang kani-kanilang mga tungkulin, mananatili si Shu sa kabisera upang subaybayan ang mga kilos ni Mr. Yang, habang ang kanyang tagapagturo ay makikipagnegosasyon sa mga sugo mula sa Northern Tribal Kingdom. Pagkatapos ng lahat, bihag nila si Kaden, ang prinsesa ng Northern Tribal Kingdom. Dahil dito, layunin ni Hingxing na magtatag ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Kinabukasan, inanyayahan ni Ning si Shu na tumugtog ng musika at inalala ang kanilang kabataan, ipinakita niya ang tuyong dahon na dati nilang ginagamit ni Shu upang lumikha ng musika habang tumutugtog si Ning ng zither. Biglang nais umalis ni Shu at iminungkahing magtugtugan na lang sila tuwing kaarawan nila. Medyo nadismaya si Ning ngunit sinubukan niyang unawain ang kilos ni Shu. Lumilitaw na si Shu ay nagtungo sa altar ng yumaong hari, ang kanyang amain, upang magbigay galang. Ang patuloy na paglayo ni Shu kay Ning ay hindi dahil hindi niya ito mahalaga, kundi dahil marami pa siyang kailangang ayusin na suliranin at tunggalian. Sa panahong iyon, ayaw ni Shu na madamay si Ning sa mga problemang iyon, dahil natatakot siyang masaktan ito. Samantala, sa palasyo, tinipon ni Mr. Jun ang lahat ng mga ministro para sa isang pagpupulong. Sa asensya, layunin ni Hingxing na ialok si Kaden, ang prinsesa ng Northern Tribal Kingdom, bilang isang alay para sa kapayapaan. Nais ni Hingxing na magkaisa at tumigil na sa pakikipagdigma ang dalawang kaharian, ngunit may ilang ministro na tumutol at mas nais pang ipagpatuloy ang labanan. Nang marinig ito, nagsalita si Hingxing at iginiit na ang border town ay puno ng mga taong nagnanais ng kapayapaan at katahimikan. Ang pagpapatuloy ng digmaan ay magdudulot lamang ng kapahamakan sa mga inosenteng mamamayan. Bukod pa rito, ang border town ay nahaharap na sa kakulangan ng pagkain. Ang paggamit kay Kaden, ang bihag na prinsesa, bilang kasangkapan sa negosasyon ay maaaring magdulot ng kapayapaan. Sa ganitong paraan lamang maaaring mabuhay ang mga taga-border town ng mapayapa at ligtas, at hindi na magdusi sa epekto ng digmaan. Biglang sumakit ang tiyan ng hari at nais na niyang umalis, ngunit biglang nagsalita si Mr. Yang at sumang-ayon sa desisyon ni Hingxing, na binigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa kapakanan ng mga tao sa border town.
lumabas na sinusuportahan ni Mr. Yang ang mga desisyon ni Yingxing para sa kapayapaan dahil may plano siyang guluhin ito, at isisi ang kaguluhan kay Yingxing upang masiguro ang pagpapatuloy ng digmaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Samantala, nag-uusap sina Yingxing at ang hari tungkol sa rebelyon ni Mr. Yang. Alam nilang pareho na kunwari lamang ang pagsang-ayon ni Mr. Yang sa kapayapaan at tiyak na may plano itong sirain ito. Pinakalma ni Yingxing ang hari at sinabing siya na ang bahala na lumikha ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Matapos ang kanilang tagumpay, tutulungan ni Yingxing ang hari na harapin si Mr. Yang. Pagkatapos nito, muling nagtipon ang grupo kung saan ibinunyag ni Lin ang isang mahalagang lihim plano ni Mr. Yang na mag-alsa sa loob ng 15 araw at may kontrol na siya sa 170,000 sundalo ng kaharian ng Zichuan ng palihim. Nang marinig ito, naintindihan ni Shu na maghihimagsik si Mr. Yang sa ika-18 kaarawan ni Ning, na mangyayari sa loob ng 15 araw. Kaya't nagsimula na silang tatlo na magplano ng isang misyon. Kinabukasan, binigyan si Shu ng trabaho bilang Deputy Supervisor. Ang pinuno ng supervisor team ay si Gusent na kilala sa pagiging mapili sa mga taong pinapapasok sa kanyang grupo. Sinabihan ni Gusent si Shu na maligo at magpalit ng damit dahil malakas ang amoy ng alak sa kanyang kasuotan. Samantala, nakakulong pa rin sina Kaden at ang mga sundalo mula sa Northern Kingdom. Nang oras na iyon, humiling si Kaden sa gwardya ng kulungan na tumawag ng doktor dahil malubha ang sugat ng isa sa kanyang mga sundalo. Tumanggi ang gwardya at ininsulto si Kaden bilang isang bilanggo. Kahit na mapagpakumbaba siyang humingi ng tulong bilang isang prinsesa na maharlika, hindi siya pinansin ng gwardya. Kaya't nanghiram si Kaden ng kutsilyo, pinainit ito, at ginamit upang pigilan ang pagdurugo ng kanyang sundalo. Maya-maya, lumapit si Suyin sa gwardya ng kulungan at pinagalitan ito dahil sa masamang asal. Pagkatapos nito, inutusan ni Suyin ang lahat ng gwardya na dalhin ang mga sugatang sundalo ng kaaway para gamutin. Di nagtagal, dumating ang isang sugo na nagngangalang Muchi mula sa Northern Kingdom. Sa mga oras na iyon, nakiusap si Yingxing sa Northern Kingdom na huwag nang salakayin ang border town. Sa simula, tumutol si Muchi dahil gusto nilang sakupin ang border town at isama ito sa Northern Kingdom. Gayunman, nang banggitin ni Yingxing na kung hindi papayag si Muchi, hindi nila palalayain ang prinsesa ng Northern Kingdom na kasalukuyang bihag, kaya natahimik si Muchi. Humiling si Muchi ng kaunting panahon dahil paparating na ang general ng Northern Kingdom at kailangan muna nila itong pag-usapan. Maya-maya, dumating ang hinihintay na general na si Ludi. Nahuli si Ludi dahil naligaw siya sa daan papunta sa kabisera ng kahariang Zichuan. Pagdating niya, agad siyang nagdulot ng gulo sa pamamagitan ng paghamon kay Yingxing sa isang laban. Kapag natalo siya, papayag siya sa lahat ng kagustuhan ni Yingxing. Habang magsisimula na ang laban, nilinlang ni Yingxing si Shu para siya ang lumaban. Bukod pa rito, sinadya ni Yingxing na insultuhin si Ludi, sinasabing hindi sapat ang kanyang lakas para kalabanin si Shu. Dahil dito, nagalit si Ludi at hinamon si Shu sa isang labanan. Dahil naipit na siya ng sarili niyang guro, wala nang nagawa si Shu kundi tanggapin ang hamon. Ang labanan ay simple lamang, kung sino ang unang makakatama sa tambol ng kalaban, siya ang panalo. Sa kalagitnaan ng laban, malinaw na lamang si Shu. Subalit tila hindi niya ito siniseryoso, at sinadya pang asarin si Ludi kaya't naging pabigle-bigla ang atake nito. Sa huli, nasira ni Ludi ang sarili niyang tambol, dahilan ng kanyang pagkatalo. Makalipas nito, nagpatuloy ang pagpupulong. Sa sandaling iyon, sinabi ni Ludi na handa na ang Northern Kingdom na makipagkasundo at hindi na nila aatakihin ang border town. Ngunit may isa siyang kondisyon, nais niyang makitang ligtas na maibabalik ang kanilang prinsesa. Nang marinig ito, sinabi ni Yingxing na kinabukasan ay ibabalik ang kanilang prinsesa. At sa sumunod na araw, kailangang pirmahan ng parehong kahariang Zichuan at Northern ang kasunduan ng kapayapaan. Sa parehong pagkakataon, ipinaalam ni Luo na pumapayag na sa kapayapaan ang Northern Kingdom at ibabalik si Prinsesa Kaden kinabukasan. Pagkarinig nito, nakaisip si Mr. Yang ng isang plano na paslangin ang prinsesa. Kapag namatay si Kaden, masisira ang kasunduan ng kapayapaan, na magdudulot ng panibagong digmaan laban sa Northern Kingdom, at si Yingxing ang sisisihin sa gulo. Samantala, nilapitan si Shu ni Yingxing, na alam na nais talagang guluhin ni Mr. Yang ang kasunduang ito.
Kaya't inatasan niya si Shu na tiyakin ang kaligtasan ni Prinsesa Kaden, dahil ang tagumpay ng kasunduan ng kapayapaan ay may kinalaman sa kinabukasan ng kanilang border town. Pagkatapos nito, nakipagkita si Shu kay Suyin at hiniling na protektahan nito si Prinsesa Kaden, dahil bagay sa kanya ang tungkuling ito, lalo na't iniutos ito ni Yingxing. Nang marinig ito, pumayag si Suyin na isakatuparan ang plano, at nagtungo sila sa kulungan ni Kaden. Pansamantala, dadalhin si Kaden sa bahay ni Suyin upang manatiling ligtas hanggang kinabukasan. Kinabukasan, ibabalik si Kaden sa Hilagang Kaharian bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan. Ginamit ni Kaden ang damit ni Shu upang lokohin ang bantay sa kulungan, habang inihatid naman siya ni Suyin palayo, at si Shu ang pumalit sa pwesto ni Kaden sa kulungan. Pagdating nila sa bahay ni Suyin, naghanda ito ng isang espesyal na silid para kay Kaden at binigyan siya ng kampanilya. Kapag kailangan ni Kaden ng tulong, kailangan lang niyang patunugin ang kampanilya, at walang sino man ang dapat makaalam kung nasaan siya. Habang nakatanaw sa bintana, aksidenteng nakita ni Kaden ang palamuting balahibo sa isa sa mga parol. Samantala, dumating si Bai Chuan sa kulungan sa dahilan na magdadala raw siya ng pagkain para kay Kaden. Ngunit nang makapasok na siya, napag-alamang si Shu mismo ang tumawag sa kanya upang magkunwaring siya si Kaden. Pagbalik ni Suyin sa bahay, labis siyang nagulat nang matuklasan na wala na sa silid si Kaden. Lumalabas na palihim na nakipagkita si Kaden sa kanyang mga sundalo mula sa Northern Kingdom, at ang palamuting balahibo ay hudyat mula sa kanyang nakatatandang kapatid. Sinabi ng mga sundalo kay Suyin na ihahatid nila si Kaden upang makipagkita kay Muchi, na naghihintay na kasama si General Ludi. Sa loob ng karwahe na hinihila ng kabayo, nagtanong si Kaden tungkol sa kanyang ama at nakatatandang kapatid. Tiniyak ng dalawang sundalo na maayos ang lagay ng hari at ng prinsipe. Samantala, ipinaalam kay Suyin ng tagabantay sa tarangkahan na may dumaan na karwahe na hinihila ng kabayo kamakailan. Pagkarinig nito, dali-daling kumilos si Suyin upang sundan sila. Hindi nagtagal, napagtanto ni Kaden na siya ay dinadala palayo mula sa kabisera ng kaharian ng Zichuen, habang sina Muchi at General Ludi ay nanatili roon. Pinaghinalaan ni Kaden na balak siyang saktan ng dalawang sundalong iyon. Sa huli, inamin ng mga sundalo na inutusan sila ng panganay na kapatid ni Kaden, ang prinsipe, na patayin siya dahil nais nitong sirain ang kapayapaan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, natahimik si Kaden at hindi maunawaan ang kalupitan ng kanyang kapatid sa kanya. Humingi siya ng kutsilyo, handang gawin ng hindi inaasahan kung tunay na kailangang tapusin ang kanyang buhay para sa Northern Kingdom. Pagkatapos noon, binigyan siya ng sundalo ng kutsilyo. Sa kabutihang palad, dumating si Suyin sa tamang oras upang iligtas siya. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isa pang grupo ng mga sundalo upang umatake. Matapang na sinanggi ni Suyin ang mga palaso para kay Kaden at mabilis siyang inilikas. Kinabukasan, hinanap ni Shu si Suyin, ngunit sinabi ng isa sa mga tagapaglingkod na si Suyin ay umalis upang hanapin si Kaden, na nawala kagabi at hindi pa bumabalik. Samantala, pumasok sina Suyin at Kaden sa isang kuweba at pansamantalang nagtago roon. Agad na hinubad ni Suyin ang kanyang balabal at ibinigay ito kay Kaden na giniginaw, sa kanya ito binuhat. Sa mga sandaling iyon, labis na naantig si Kaden sa pag-aalaga ni Suyin, at mula roon ay nagsimulang tumubo ang mga binhi ng pag-ibig sa pagitan nila. Makalipas ang ilang sandali, ipinagpatuloy ang pulong kung saan naroon na sina Muchi at Ludi, ngunit hindi pa rin dumarating si Prinsesa Kaden. Pagkatapos ay dumating si Shu at inanyayahan ang kanyang guro na lumabas muna sandali. Ikinuwento ni Shu ang lahat ng kasalukuyang suliranin. Pagkarinig sa balita, nag-alala si Yingxing at kinatakutan ang kaligtasan ni Kaden. Sa isang madaliang sandali, ipinakita ni Shu ang palamuting alahas. Nang makilala ito, napagtanto ni Yingxing na dinukot si Kaden ng Northern Kingdom upang sirain ang kapayapaan. Dahil dito, napilitan si Shu na magpanggap bilang si Kaden upang hindi maghinala ang iba habang hinihintay ang balita mula kay Suyin. Kalaunan, bumalik si Yingxing at inihayag ang nalalapit na pagdating ni Kaden. Pagkarinig nito, agad na umalis si Ludi, habang si Muchi, na balak ding umalis, ay pansamantalang pinigilan ni Yingxing para makipag-usap. Makalipas ang ilang sandali, iniulat na masama ang pakiramdam ni Prinsesa Kaden. Gayunman, nang hilingin ni Ludi na kumustahin siya, pinigilan siya ni Yingxing dahil sa maaaring nakahahawang kalagayan ng sakit.
Bagaman hindi malinaw kung ano ang pinag-usapan ni Yingxing at Muchi kanina, bigla ring pinigilan ni Muchi si Ludi sa paglapit sa karwahe. Nang lumapit si Ludi at sumilip sa loob, nadiskubre niyang si Shu pala ang nakadiskarteng magpanggap bilang si Kaden. Sa pagkabigla, sumang-ayon pa si Muchi na si Kaden ay may sakit na nakakahawa at kailangan ng pahinga bago makauwi. Ang kakaibang asal na ito ay nagdulot ng hinala kay Ludi, kaya't iniutos niya sa kanyang mga tauhan na siyasatin kung sino talaga ang nasa loob ng karwahe. Ipinakita sa eksena ang isang flashback kung saan nalaman na si Yingxing ay naabisuhan na tungkol sa pagkawala ni Prinsesa Kaden noong nakaraang gabi. Hiniling niya kay Muchi na makipagtulungan, at nangakong mahahanap nila si Prinsesa Kaden sa loob ng isang araw. Samantala, napag-alamang si Ludi pala ay isang lihim na espiya ng prinsipe ng Northern Kingdom, na nag-utos sa kanya na patayin si Kaden upang sirain ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Mula pa sa simula, alam na ni Ludi na hindi si Kaden ang nasa loob ng karwahe. Habang patuloy ang paghahanap ng mga sundalo mula noong nakaraang gabi kina Suyin at Kaden, nalaman na ang mga sundalong ito ay ipinadala pala ni Mr. Yang. Alam na mula pa sa simula na si Ludi ay may misyon na patayin si Kaden, at ang layunin nila ay talagang buwagin ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Pagkatapos, ipinatawag ni Mr. Yang si Shu, at sa kanilang pag-uusap, gusto niya na manatili si Shu sa kanyang tahanan sa loob ng isang araw. Pinaghinalaan ni Mr. Yang na baka may balak si Shu na hanapin si Prinsesa Kaden, kaya't hiniling niya kay Shu na tulungan siyang gumuhit ng isang larawan, dahil kilala si Shu sa kanyang husay sa pagpipinta. Itinalaga niya si Lin upang samahan si Shu sa gawaing ito. Habang magkasama sa isang silid, pinag-usapan ni Lin at Shu ang tungkol kay Prinsesa Kaden na nawawala. Si Suyin ay umalis upang hanapin siya ngunit hindi pa bumabalik. Samantala, sina Suyin at Kaden ay nananatiling nagtatago. Si Kaden ay nagpapahinga, habang si Suyin ang nagbabantay. Biglang nawalan ng malay si Suyin habang nagbabantay. Sa parehong oras, nakatakas si Shu mula sa tahanan ni Mr. Yang at sinimulan ang paghahanap kay Kaden. Samantala, nagkunwaring binabantayan ni Lin si Shu na abala sa pagpipinta, ngunit hindi nagtagal ay napansin niyang may isa sa mga tauhan ni Mr. Yang na lihim na nagmamasid sa kanilang mga kilos mula sa labas. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.